na ng ating speaker for tonight. Ayan. And sabi ko nga kanina, no, first to jump, okay, from Ruby Director to Diamond Rank. So talaga, this shows na walang imposible, okay? Pwedeng-pwede talaga na um, from this level of income to pwede may rank advancement na kaagad, diba? The following week, yung mga 1-week rank advancement. And syempre, leading to the 4-week rank advancement. So guys, eto na, our mentor is here. Can we open our cameras and welcome the mother of Team Core Edge, our co-founder, no, mentor Mads Castromero. Hi everyone! Good evening po. Ayan, good evening. Good evening po para sa lahat ng nandito sa ating Core Edge Night. So guys, narinig niyo po ako? Am I clear? Ayan. So, thank you everyone. So, anyway, ayan, magandang gabi po. So, anyway, tingnan ko lang po ng mabilis kung sino yung ating nasa Zoom meeting. Ay, anyway. So, nakasarado ang ating mga bintana at pintuan. Hindi natin masilip ang mga nagkagandahan nating audience for tonight. But anyway, it's okay. Nag-e-echo po ako? Nag-e-echo po ako? Hindi. Okay. Sige, ako lang siguro yan. So, okay lang ako. Pwede mo i-remove, disconnect audio yung sa isang account comment. Connect. Voice. Join. Pagpasensyahan nyo na po ang nagdi-disconnect. Ay, alam ko na po. May naisip akong idea. Okay naman, mentor, for now. Sige po. Lalagyan po natin ng earphones yung isa. Ayan. So anyway, magandang gabi po sa ating lahat. I'm Madeline Castromero po. I'm one of your founder. And I was actually invited by Coach Lyra, who is tasked for our monthly trainings. Alam niyo po yun yung nakakatuwa sa team natin. Because the system that we have in place, that team is already existing in a way na we are actually interdependent, yet we are not really dependent. Gets nyo po yun? Na ang galing na we have a system in place that we can plug in our new distributors, our guests, and we also have product trainings na kung saan we can function individually. And yet, every Monday, nagkikita-kita po tayo to share a common goal na parang ito po yung pinaka-bonfire natin sa Core Edge. And for you guys na nandito at bago lang po, the Team Core Edge actually is a non-profit organization. Actually, having a team in a direct selling company or a network marketing company, it's not really required. Okay? So pagpasok po natin lahat sa USANA, all of us, ang title natin is independent distributor. So anong ibig sabihin yan? We are independently performing our tasks as an entrepreneur distributing products not only in the Philippines but the entire world. But we created this team so that our new distributor, hindi na po sila mag-wandering around kung ano po yung step-by-step na gagawin. And alam mo yun, merong tayong system in place wherein yung mga new distributors natin, meron silang ways to learn new things about the business na habang inaaral pa lang po nila yung business, they could actually earn na. Why? Kasi automatic po yan, yung earning, it is directly proportional to your learning or vice versa. Your learning is directly proportional to your earning. So you learn first. So kung manonotice you put the spelling itself, if you're going to spell learn, if you're going to remove the L, it's earn. So basically in anything that we do, learning is very important. So bottom line, I'm here to welcome all of you and congratulations po because the first step in learning is being present. So yung the mere
fact na present ka dito, nandito ka, willing to learn ka, ibig sabihin, you are open in receiving. Okay? So, with that, let me start po sharing my screen. Ayan. Sino po ang... Ay, thank you po. Thank you po, Coach Mercy. At sino po gumagamit na ng serum dito? Ang ganda-ganda po ng serum. Ayan. Ano po ito? Wala po akong makeup. Natural glow pa? Natural glow po yan. Serum po yan. Dali po. So, let me share my screen. Ayan. Yan. So, kaway-kaway mga gumagamit ng ang ating mga Celababe. So, guys, can you type 1 if you are all ready to learn tonight? Yan. So, anyway, ayan. I am Mads Castromero po. Right now, I'm currently one-star Diamond Director. And yes, I was the first in the Philippines to skip rank from Ruby to Diamond. And in 2011 po, I started my Usana business. And the person who invited me is this person. Ayan, ituro ko lang po. Ito pong naka-checkered na yan. Ayan. Yan po ay si Mark Arthur Pasco. Yan po ay kababata ko nung ako ay high school. So, ang story po niyan, si Mark Arthur, 2000, nag-start po kasi ang Usana 2009. So 2010 po, he actually invited me. Sabi niya, dude, ano to, text, kasi wala pang messenger. Sabi niya, dude, meron akong racket, networking. Sabi niya, sali ka. Ganyan. So ako naman po, ayan. So feeling ko, kaya niya ako, ang tawag kasi doon direct approach. Yung hindi ka na magpapaligoy-ligoy pa. Yung sasabihin mo na agad yung pakay mo. So siguro dahil akala niya ay mag-best friend kami nung high school, siguro ay akala niya ay maiintindihan ko siya at sasali ako sa kanya. So in short, after that message, after 1 year ko po siyang ginosting. Hindi pa po uso ang ghosting, ginost ko na siya. Okay? So, after a year, nag-meet uli kayo. May marami nagtatanong pala, bakit ko ginost? Kasi po, ganito po yan magpapaliwanag po ako. Magpapaliwanag ako. Hindi po ako masamang kaibigan. It's just that, nung time na, Coach, bakit ganun? Hindi ko nakikita yung mga participants. Paano ba yun? Gusto ko pong makita yung mukha ng mga participants. Pwede ba Saan ka yun? nakatingin, mentor? Sa nag-share na screen o sa ano? Opo. Video mo ngayon? O, yung Yung sa video mo, mentor, pwede doon. Tapos you swipe right. You swipe right. Ayan. Yes. Yan. So, ayan, nakikita ko na kayo. Thank you. Gusto ko kayo makita. Kasi parang feeling ko wala akong kachismisan. Okay. So, gusto ko yung may nakikita ko mga kachismisan. Ayan. So, anyway, hindi po ako masamang kaibigan. It's just that, nung time na yon negative po ako sa network marketing because way back in college, ako po ay talagang ako po ay suki ng network marketing. For some reason, di ba sabi nila, ang kunin mo daw sa network marketing yung agila, yung leader. So hindi ko po alam. Siguro akala ng mga kaibigan ko, mga classmate ko, leader ako kasi nasa student council, laging class officer. So leader nga naman, literal na leader. So lagi ako na-invite. So anyway, ako sumasali naman po ako for the sake of friendship. Ganun po ako. So syempre, kaibigan mo, suportahan mo. Pero meron po kasing instance na na-scam kaming magkakaibigan. And hindi ko makakalimutan yun because it was very traumatic kasi ang pinang-join namin is tuition fee. So that time, naghirap po talaga kami ng bonggang-bongga. And although ako po ay scholar, sa school po kasi namin, kailangan mo munang magbayad ng tuition fee bago ka mag-refund.
Ganon. So, babayaran mo muna siya. Pag nakuha mo yung grade, siya kasi i-refund sa'yo. Ganon makutak yung school. Ginamit mo na yung pera. Okay? So, in short, nung in-invite niya ako network marketing, automatic negative na agad ako. Ganon. And I remember, bakit alam ni Mark Arthur Pasco po na nagde-networking ako nung college? Kasi isa po siya sa mga nakidnap ko. Nung college po, uso po yung kidnap, kidnap approach. Yung sasabihin mo, itara, labas tayo. So, ang ginawa ko po nung college, nag-text brigade ako sa mga classmate ko nung high school. Lahat sila minessage ko, uy, tara, labas tayo. Kita tayo sa McDonald's Moraita. So, eto na, yung text brigade ko, 2 p.m. McDonald's Moraita, tapat ng FEU. So, ito na, pagpunta ko po ng 2 p.m. sa McDonald's Moraita, 20 po yung classmate kong pumunta. And guess what? Tanungin niyo po ako, what? Pagpunta ko po doon, yung 20 po na nandun, puro lalaki. Akala po nila date. So, nung sumakay na kaming jeep at pumunta kami doon sa power, sobrang disappointed nila sa akin. As in, from that moment, hindi na nila ako kinausap. Tapos nagtakaya pala sabi nila, nagtataka ako kasi yung sila nag-uusap sila. Sabi nung isa kong friend, oh, bakit nandito ka? Oh, sino imimit mo dito? Tapos nagkagulantang na lang sila, lahat sila, ang imimit nila si Madeline. So, apparently, nagulat sila, lahat sila kadate nila si Madeline. So, to cut the long story short, after that, syempre nabudol nga po, hindi lang naman ako nabudol din po ako. I was very disappointed with this network marketing that I've joined kasi so, nawala na, sige, okay lang. So, I was very negative in a way na hindi po bumalik yung pera namin, tinakasan kami, nag-pay in lang 2 weeks, nawala na po yung kumpanya. So negative, sobrang negative ko na po sa network marketing. Nung bumawi po itong si Mark Arthur Pasco at ako namang ini-invite, so he was expecting that I will be returning the favor kasi nga in-invite ko siya dati, nag-show up siya. So parang it's time to return the favor na ako naman yung mag-show up and I did not show up. Bakit hindi ako nag-show up? Kasi nga, negative na po ako sa network marketing. Okay? So, eto na. In 2011, na-invite niya po uli ako dahil hindi ko po kayo makita. I-join ko po yung isa kong cellphone because gusto ko po may kachismisan. Ang hirap po magsalita nang wala ka man lang nakikita na tao. Ayun, di ba? Parang i-join ko lang po itong isa kong cellphone. Recording in progress. Yan. So, nakikita ko na. So, anyway, so yan po yung nag-invite sa akin. In 2011 po, actually, his dad died. And I heard na he was resigning from his job as an engineer sa Emerson Company. And Emerson Company is a good company that time. So sabi ko, ba't kaya magre-resign ito? So, ano kaya ang pinagkakaabalahan nito? Tapos nabalitaan ko, ayun siguro yung networking nito, yung power na to. Sabi ko, sayang naman pinag-aralan nito. Graduate pa man din to ng UST. Tapos magre-resign lang siya. Tapos magbebenta-benta lang. Sige nga, puntahan ko nga ito makausap. So, na-invite niya ako at sinabi niya sa akin, magkikita kami, catch up lang. So, I was there to actually confront him. Gusto ko siyang pagsabihan na, wag mong talikuran yung trabaho mo. So, eto na, pagpunta po namin doon sa Starbucks, sa Cubao Gateway, hindi ko makakalimutan yan. That's the place where my life changed. So, pagpunta ko doon, syempre, greet niya po agad ako. Pagka-greet niya sa akin, eto na, hindi ko po makakalimutan. Sabi niya, sige na, dude, order ka na. Anong gusto mo? Sabi ko, talaga? Sabi niya, libre ko. Alam niyo po, isang dekada na kami magkaibigan nito. Magkasama po kami sa school newspaper, editorial cartoonist siya, news editor ako. So sa lahat ng out of town magkasama kami. So close talaga kami. Pero never niya po ako nalibre kahit 5 piso pamasahe sa tricycle. Ganyan siya kakuripot. Pero yung for the first time, alam mo yun, ilibre niya ako ng frappuccino. Sabi ko, wait lang. Parang tama yung tinatahak na landas ng kaibigan ko. Parang gusto na kitang supportahan dyan sa pag-resign mo, di ba? So in short, nilibre niya ako. So eto na, binigay niya sa akin yung frappuccino. Pagkaupo namin, magkatapat kami, sumipsip na ako. Siyempre, ninanamnam ko yung sarap ng frappuccino, libre for the first time. Eto na.
isang sip-sip dahil naglalabas na siya ng iPad. Sabi niya, USANA Health Sciences, Dr. Myron Lewis, dahil naloka ako. Sabi ko, oh my gulay, eto pala ang kapalit ng Frappuccino presentation. So, syempre, visit na visit ako kasi hindi naman yun ang pinunta ko doon. Tsaka hindi niya man lang ako sinabihan. Hindi niya man lang ako sinabihan na presentan niya pala ako, di ba? Eh kung inensa pa niya ako, di ready yung heart ko and yung mind ko to listen. So, in short, wala po akong choice. So, visit na visit ako. Ay, alam niyo naman, yung mukha ko pa naman, walking subtitle to. Kahit hindi to nagsasalita, nangungusap to. Pag visit talaga to. I cannot hide my feelings. So, in short, so habang nagpe-present siya, gano'n na. Tapos itong kamay ko na to, nakakaabot dun sa kanyang iPad, sa lamesa niya. Sabi ko, next, ako na, next, alam ko na yan. So, in short, napakalaki kong acne. Alam niyo po, siguro po, sabi nga kung may karma, every time po, ngayon ha, may presentation ako, tapos sobrang sama ng ugali nung pinipresentan ko, yung sobrang nakakairita siya. Alam mo, iniisip ko na lang, ganito din ako eh, nung pinipresentan. So, karma-karma lang yan. So, okay na, ano na lang, tiis na lang. So, in short, bottom line, medyo na-visit siya, na-off siya. So, ang ginawa niya, tinakpan niya yung iPad. So, sabi niya, okay na, next time na lang. Ganun. Next time na lang. So, syempre, medyo na-hurt ako. Oh my God, na-hurt ko yung friend ko. So, sabi ko, sige, ganito na lang. Wag mo na i-present yung product. Pakita mo na lang sa akin paano ka kumikita dyan. So, in short, nakita ko, nung sinabi ko sa kanya, pakita mo na lang sa akin paano ka kumikita dyan. Alam mo yung nagdingding yung mata niya? Yung parang nagkaroon siya ng, teka lang ha, kikita pala ah. So alam mo yung check stub reprint. Pak, pinakita niya po yung income niya sa akin. Alam niyo po, grabe, talagang lumaki talaga yung mga mata ko kasi 10,000, 15,000, 20,000 a week yung kinikita niya. Hindi naman po ako sa mukhang pera. Pero parang gano'n na nga. Nagningning talaga yung mata ko. Sabi ko, ha? Talaga? Ganyan yung kinikita mo? Pero syempre hindi gano'n. Sabi ko, ha? Talaga? Ganyan kinikita mo? Syempre, kailangan flat affect lang tayo. Kasi tinarayan ko na nga, di ba? Inartehan ko na. Hindi pwede, ha? Di ba? Hindi pwede. Kailangan very demure, very classy. Hindi tayo pwede magpahalata na suga pa tayo sa pera. So parang, okay, that's good. Good for you. O sabi ko, sige, mukhang maganda yan. Total, kaibigan naman kita. Ganito, gusto mo? Tulungan kita. So, yung kapal na mukha ko, sabi ko sa kanya, tutulungan ko siya. Ako pa talaga. Pa-value, kapal na mukha. 'Di ba? Napakataray na, napaka-disrespectful na, pa-value pa ako during the presentation. But anyway, to cut the long story short, I was really amazed because number one, he's an engineer. Wala siyang alam sa sa preventive medicine, sa supplementation. But nakita ko na, grabe kung siya nga engineer, kaya ko din to kasi linya ko to eh. So pag-uwi ko sa bahay, I was sobrang 100% all in na ako. Eto na. So tinext ko na siya. Sabi ko, dude, okay na. Join na ako dyan. Oh, ano na, magkano bang ilalabas kong pera dyan? Take note. Ang sabi niya sa akin, bibili lang ako ng products. Mag-member na ako. So I was thinking in my mind, bibili lang ako ng products. So ang iniisip ko, 2,000 pesos, 3,000 pesos, ganon. So nung pag-uwi ako sa bahay, syempre I wanna know the exact amount na ilalabas ko so I could prepare. Kasi nga gusto ko na nga mag-join, di ba? So tinext ko siya, dude, o magkano ba yan? Ito sabi niya sa akin, 18,990. Dai, kumapit ako sa wall. Munti ka na ako mahimatay. Kasi ang ine-expect ko, 2,000 pesos. Tapos biglang 18,990. Sabi ko, saan ako kukuha niyan? Alam mo, nandilim talaga yung paningin ko. Nahihilo talaga ako. Kasi alam mo yung gustong-gusto mo. Pero alam mo, wala kang pagkukunan at wala kang pera. Ganong level. So, syempre, masakit yun sa ulo. So sabi nga, mawalan ka na ng pera, wag lang ng paraan. And ako, I believe, sa mundong ito, kailangan mo lang talaga diskarte. So, to cut the long story short again, I'm here. I'm part of USANA for the past 13 years, and this is the best decision I've ever made so far in my life. Is it the best ever? Well, aside from giving birth to my kids, this is the second. Okay? So,
eto po, nung nag-start po ako ng USANA, ang dahil po nasa medical field ako, most of my guests are in the medical field. So, nakita niyo naman po, kasi po, nagtuturo ako, I was a former professor, I was a clinical instructor, and tingnan niyo po, freshness overload naman ako dyan. Maayos naman po yung face ko, di ba? So, alam niyo na yan. Hindi lang po uso ang kilay nung 2011, pero freshness overload din yan. Okay? So, yung mga friends ko po dyan na ini-invite ko, or mga students ko, ganyan, nasa medical field, alam niyo po, dumating sa point na nahiya na lang din talaga ako sa guest ko. Hindi sa guest ko. Kasi ganito siya. Sure nga po kasi ako, sabi ko nga 'di ba, acne, alam ko na 'yan, matigas ang ulo ko, feeling may superiority complex ako. Napakahirap ko po talagang maging downline sa totoo lang. Hindi ko alam yung kaya talagang, ay, sobrang blessed ko po sa upline ko. Kasi napakabait po niya. Kasi sobrang, yes, I'm one of the most difficult downline ever. 'Di ba? Alam mo, nahiya ako sa mga guest ko kasi sabi ko, oh my God, ano ba naman tong upline ko? Hindi niya alam, feeling ko hindi niya alam yung sinasabi niya, ganyan. Diyos ko, sama ng ugali ko. Tapos eto na, pag pinapakausap yan, diba, dinala ko yan si Upmark. Sabi ko, ay, ito po pala yung nag-invite sa akin sa sana. Ano yan, best friend ko yun nung college, engineer yan. Yun na. O, sabi ko, dude, present ka na. Ganyan. Oh my God, no wonder walang nagjo-join sa amin. Kasi paano naman sila makikinig? Ako nga mismo, hindi ko man lang pinapakita doon sa mga guest ko na may believe ako doon sa nag-sponsor sa akin. So how much more yung mga guest ko na magkakaroon sila ng believe doon sa apply ko, guest? And remember, yung upline ko is not there for himself, but for me, in behalf of me. So, andun siya kasi pinipresentan niya yung mga guest ko. So, ang kapal ng mukha ko na nagpapapresent ako sa upline ko and yet hindi ko man lang siya binibigyan ng value, hindi ko man lang siya ini-ABC, hindi ko man lang siya ini-edify. Kaya pala nung time na yun, sabi ko, bakit ka wala nag-join? Tapos iniisip ko, ay kasi engineer yung upline ko. Dahil hindi. Kasalanan ko. Kasi ako mismo, hindi ko binibigyan ng value yung speaker. Kaya, hindi tuloy namin na itatawid ng presentation ng maayos. You know when I learned this? After that, I was able to edify si Up Mark ng maayos. Alam mo, 100% yung pay in rate namin. And of course, nahiya na rin ako sa upline ko kay Upmark. So I was really able to step up my game and learn the presentation myself. Okay? So, in short po, nung start na yan, the reason why I joined USANA is because pa-migrate po ako ng Canada, license po ako sa States, pero it was a recession in the United States and most of the nurses or the medical practitioners are actually going out of the United States or going back in the Philippines. So I'm thinking, saan ko pwedeng gamitin credentials ko? So inisip ko, pwede ko siyang gamitin sa Canada. Pero that time po, ayan, kaliliitan pa po ng mga anak ko. Tingnan niyo po, kamukha ko po silang dalawa. 'Di ba? Pareho po kami ng mga nose. Sa akin po talaga nakuha yung mga ilong na yan, o 'di ba? Kaliliitan nila diyan. So that time po, being a first, alam mo yun, being a first time mom, um I really felt bad na I'm going to take care of other people. I cannot take care of my kids. And those times, wala po diyang Messenger, wala pong Zoom, Skype lang, kumakain pa siya ng malaking internet. So kailangan mo lang malaking bandwidth sa internet connection mo to be able to, alam mo yun, connect well. And although migration visa yung kinuha ko, I cannot bring them. Because let's be real, pagpunta mo sa abroad, kakayod ka, hindi ka mamamasyal. Ano ko, 'di ba, mamamasyal? Hindi. So, iiwan ko sila until such time I'm financially stable, tsaka ko sila kukunin. And that time, ang prayer ko talaga, Lord, kung may opportunity sa Philippines, dito na lang kami. Hindi na ako aalis na, I mean, pwede naman na siguro pagsabayin ko na I will be taking care of my kids while I'll be earning. And, you know, mothers, kung may mga mothers dito, alam natin yan, sobrang hirap maging nanay. Kasi sa panahon ngayon, napakalaki pong ng nakaatang na responsibilidad sa mga babae. Before, ang mga babae nasa bahay lang, they were expected to take care of their family, their kids, right? And their husband. Pero in this day and age, we are not just required to take care of the house, the kids, the father, the husband. We are also expected to earn money. Agree or agree?
And you know what? Being a mom, na yan, we're living in this world na kailangan din natin magtrabaho. Usually, iisipin mo, ano ba? Mag-aalaga ba ako ng anak ko? O magtatrabaho ako para makapag-provide sa kanila? Usually, napakahirap niyan pagsabayin kasi pag nag-focus ka, naging career woman ka, and you earn big money from the corporate world, siyempre, hindi ka babayaran ng boss mo na kung hindi ka susulitin. Kung hindi, pati Saturday and Sunday mo, bayad nila yan. Pati pagkatao mo, kailangan umanswer ka na hanggang alas 12, hanggang madaling araw. Pag may tanong sa iyo, kailangan mag-reply ka, ganyang level. Feeling nila bayad nila pati lalamunan, garaganta at atay balunan mo, ganyang level. So in short, sabi ko, makakompromise yung time ko for the kids. And syempre, pag inisip ko naman, maglabing-labing ka lang sa mga kids mo, oo, labing-labing kayo ngayon, na nga kayo later. Paano pag nagkolehiyo yan? Paano pag nag-high school yan? Paano pag sinabi niyan, Mami, pa-prom, a-attend ako ng prom, hindi mo mabili ng prom gown o prom dress. Di ba ang sakit noon bilang nanay? And for me, yan yung mga nangungusap sa isip ko na anong gagawin ko bilang isang nanay? And syempre, being isang isang alam mo yun, kailangan din kumita ng pera. And you know what, when Gusana was presented to me, it's like a eureka moment, aha moment. Because I saw the flexibility of the opportunity wherein I can work at my own pace, at my own time, na hindi ko po mapapabayaanan yung basic responsibility ko bilang isang nanay. Okay? And with that, again, sabi ko nga, ang galing lang. Kasi with this, I was able to really, masasabi ko na I've never missed a single milestone in my kid's life. And this is their, kumbaga, pakita ko lang po sa inyo, this is the main reason, ito lang po yung nasa isip ko why I did Yusana full-time. So, syempre, that time, it was a crazy decision that I really did Yusana full-time, given na I have a good career, I have a good credentials, and I have a good life ahead of me. And there I am, selling vitamins, diba? And this is the reason why I actually come up with that solid decision na hindi. Mag-Yusana talaga ako. I'm gonna leave all my credentials, and Yusana is the only thing that I'm gonna do with my life. So, this is the tinatawag po natin dito is cradle to crave. If you're not familiar yet with closing technique, ginagamit po natin to sa closing technique. Ito po yung pagpapakita ng buhay natin mula simula hanggang dulo, hanggang sa grave natin. And this is actually what's happening in the world right now. Kasi bilang tao, we are expected na from childhood years, okay, mag-aaral po tayo from 7 to 21 kasi ang sabi ng nanay at tatay natin, anak, mag-aral ka mabuti para pagka-graduate mo, makakuha kang magandang trabaho, yayaman ka. Charot, 'di ba? So anyway, eto na, pagka-graduate mo, hanap ka ng magandang trabaho, yung first time mo magtrabaho, grabe, sobrang hopeful mo, akala mo yayaman ka na. Not knowing babagsak ka lang naman sa minimum wage. Okay? So in short, ginapang ko po yan. Talagang sinunod ko po yung payo ng mga magulang ko na mag-aral ako mabuti. Yes, I did good in school. But you know what, during those time, kasi kami po yung first batch ng nursing na napakalaki. And during those time, nakakaloka lang kasi nakapila kami sa ano, sa HR, sa hospital. Dala namin yung credentials namin, kasama ko po yung mga classmates ko, magpapasa kami. Alam niyo po, hindi po ako matatanggap. Tapos yung mga classmate na pinakopya ko, sila po yung ma-accept. Kasi sila po yung may connection. Sila po yung tito ay director, tita ay chief nurse, ganyan. Imagine mo, sabi ko, may pinakopya ko lang to, una pa sila nagkatrabaho. Ano gagawin ko? Wala akong connection sa family ko. Akong kauna-unahan na sa medical field. Wala akong kakilala sa medical field. So ginapa ko po yan. From rural to community, nag-hospital, nag-masteral, nagturo. Talagang ginapang ko po yan. And I realized, grabe, umpisa pa lang pahirapan na. 'Di ba? Lahat ng tao, imagine mo libo kami, nagpapatayan para sa 8,000 per month na salary. Imagine mo libo kaming nurse, nagpapatayan kami, halos magsaksakan kami sa pila. 'Di ba sumama pa yung loob ko doon sa mga friendship ko na pinangopya ko, love na love ko nung college, pinapakopya ko, binibigyan ko ng mga kung ano-anong assignment, gano'n ko kamahal. Tapos nung
nung pilahan na sa ano, sumama na yung loob ko. Bakit hindi sasama? Libo naman kami. Di ba halos magpatayan kami, magsaksakan kami para sa posisyon na 8,000 per month. Di ba? Sa probinsya, 8,000. Sa magandang hospital, 12,000. O di ba? Magkano ang tuition fee namin? 60,000 that time per sem. Tapos ang kakalaglagan naming trabaho, 8,000. Nagpapatayan pa kami dahil ganyang level. So sabi ko, grabe, simula pa lang ito patayan. But anyway, syempre kailangan ko mabuhay. Hindi na ako pwedeng umasa sa mga magulang ko. So in short, nagtrabaho po ako. And nung nagtatrabaho ko na ako, sabi ko, ganito pala kahirap. Imaginein mo nga, nung time na yon 3 years, 2 years pala ako nagtatrabaho, pagod na pagod na pagod na pagod na ako. Eh, sabi ko, grabe. Imagine mo ilang years to. 45 years. First year pa lang, pagod na ako. Kamusta naman yung 44 years of my life? Umpisa pa lang, ayoko na. Nakakaloka. Okay lang sana kung well compensated ka, ganado ka sa trabaho, di ba? Pero yung para sa 4,000, 8,000, di ba? Yung parang binabayaran ka para may pamasahe ka sa jeep. At may pangkain ka na spam. Di ba? Parang hindi po yung makatarungan. So, ang na-realize ko, grabe naman, ganito po pala ang tatahaki kong landas. Tapos, ang dami na, nagpapatayan na nga kami para makakuha ng trabaho. For sure, magpapatayan din yan pagkuha ng promotion. And true enough, that's nangyayari po yan. And ito po yung tatahakin landas sa mga tao. Bakit? Kasi, yan, yung pathway po ng lahat ng empleyado. And dadating ang time, kahit pagod na pagod ka na, 60 years old ka na, gusto mo na mag-early retirement, dahil gusto mong umabot ng retirement. Why? Bakit? Kasi anong meron dyan? Andyan yung pension eh. Diyan yung may makukuha ka for yourself. Why? Kasi wala ka namang naipon eh. 30 wala kang naipon. 40 wala kang naipon. And wag niyo pong sabihin nung paninesentan ko yun ng USANA may pera agad kayo. 'Di ba? Congratulations po. Kung nung pinanesenta ka ng USANA may pang-pay-in ka na agad. You're one of the rare gems. Kasi majority po ng pinanesenta namin wala. So in short, lahat po ng pinipresenta natin dyan, wala talaga. Lahat nga ng tao nagpapakahirap na makatapos until 60 years old kasi dyan lang yung mayroon tayong makukuha at pension. Ganyan. And sasabihin mo, ay bakit naman walang may ipon? Siyempre, hindi ka ba magpapakasal? Hindi ba gagastos ng milyon? Magpapakain ng mga tao wala namang kinalaman sa buhay mo? Hindi ka ba mag-aanak? Tapos bigla ka mag-CCS? Magkakautang ka? Tapos papalaking mga anak mo, pipilitin mong pag-aralin sa private school, igagapang mo hanggang kolehiyo, papangutang mo. Kasi katulad mo, pinangutang ka rin ng mga gulang mo ng kolehiyo. And the cycle goes on and on and on and on. And of course, at the end of the day, ayan, lahat po tayo gusto nating makatapos ng retirement kasi doon na lang tayo merong makukuha. And sabi nga dyan, nung 0 to 21 years old ka, marami kang time, may energy ka, pero wala kang pera. Nung 21 to 65 years old ka, marami kang energy, may money ka, pero wala ka ng time. Ito na, pagsapit mo ng 65 or 60 years old, ayan na, marami ka ng time, marami kang pera, pero wala ka ng energy. And sabi ko, ayoko pong umabot sa ganitong pathway. I need to break the cycle. Hindi pwedeng ito pathway na tatahakin ko. And kung hindi niyo po ito nare-recognize, simple lang. Kung hindi ito pumasok sa isip natin ngayon, simple lang. Tingnan niyo po yung kasama niyo sa trabaho na nag-work dyan ahead of you. Siguro mas senior sa inyo ng 5 years, mas senior sa inyo ng 10 years. Tingnan niyo po yung buhay, tingnan niyo po yung itsura, tingnan niyo po yung relationship niya sa mga family niya, sa mga coworkers niya. If that is someone na ayaw mong mangyari sa'yo, kailangan mong lumabas na dyan. Kasi pag hindi ka kumawala dyan sa ginagawa mong yan, that is your future. That person working 5 years, 10 years ahead of you, yan din kakalugayan mo. So nakita mo na you have the vision of yourself kung hindi ka aalis dyan. Kung hindi mo gusto, umalis ka na dyan. And kung gusto mo, go, ipagpatuloy mo yan. Kaya po nung nakita ko si Rosana, sabi ko, kaya pala ang mindset po ng mga kaibigan kong mga negosyante, yung mga magulang, ang sinasabi nila, anak, mag-aral kang mabuti para pagka-graduate mo, makakuha ka ng pagtayo ka ng sarili mong negosyo. Sa totoo lang po, itong mga kaibigan ko, ito yung mga tipong bulakbol. Ito yung halos hindi naman pumapasok, basta lang makapasa. Yung ang tipong ano lang, yung passing rate lang, hindi naman sila hindi naman sila nagtatap sa mga exam. Pero
after graduation, mga 5 years, sila may magandang buhay. Eh nakita ko yung difference sa mindset because yung school talaga is just formality lang sa kanila para lang may diploma kasi I mean it's a sad reality sa Philippines kasi dito po kasi pag wala kang tinapos hindi ka gagalangin. So formality lang talaga siya. Pero at the end of the day, ang focus nila is to have their own business. Bakit? Kasi ang business po, itatayo mo 5 to 10 years, trabaho, talagang i-build mo lang siya. Pero after that, retired ka na. Your business will be running on its own. So, syempre po, gusto ko rin pong tahakin yung landas na yan. Pero I've realized, hindi naman po ako pinanganak na mayaman. Wala po ako magulang na magbibigay sa akin ng, anak, itong 1 milyon, no? Magtayo ka ng sarili mo negosyo. Okay lang mag-fail. Meron ka pang, pag nag-fail ka, huwag ka maglala, mayaman si papa, mayaman si mama. Bibigyan pa kita ng puhunan ng kapital pandagdag. Wala! Walang ganon. So, in short, gusto ko po yan, pero I cannot. So, nung nakita ko po yung konsepto ng network marketing, nakita ko yung konsepto ng Nisana, yun yung eureka moment ko na sabi ko, aha, this is the perfect opportunity for me na pwede po ako magnegosyo, hindi po ako gagastos ng milyon, pero makakapag-establish po ako ng sarili kong negosyo. And true enough, 5, 10 years ko po itong gagawin. After that, I will be retired. Mas flexible na po ako, mas malaya na po ako, mas independent na ako in a way na I have more options with my life. And true enough, that's true. Alam niyo po, I work out my business. 25 po ako nag-start ng business ko. 27, when I first earned my first 1 million in a year, I did Usana full time. So, yung first 2 years ko po, learning period, learning curve, kuya kung nandito ka, first year, 2 years ka pa lang, huwag ka magmadali. Transitioning ka pa lang. 'Di ba? Nagta-transition ka in what? You're learning. Yun yung sinasabi kong learning before earning. Why? Kasi imagine mo, ang conditioning natin is to become an employee. 'Di ba? 8 to 5 hours job. And you don't expect pagdating mo ng Usana, everything will be different agad. Maka-adjust ka na agad ng ganun kadali. So yung first few years mo is actually learning curve. And ang maganda dyan, habang you're working on your job to pay your bills, you are transitioning ng paunti-unti na you're working out for your wealth, for your fortune. So, ang maganda po niyan, meron kang trabaho, pwede mo pa siyang ipantapal sa negosyo mo para pag nangangailangan ka ng pampaikot sa negosyo mo, meron kang job that could fill the operational expenses of your business. And ganun po talaga yun. Ganun po pag nagnenegosyo. Okay, may operational expenses. And 29 po ako, before I turned 30, I first experienced earning 1 million in a month. And yan, that is my milestone. Actually, the good news po is, with or without me being here, I'm I'm already set for life. But this is the beauty na nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Kaya for me, there's no concept of retirement. Because if you're going to look at yung schedule ko po in a day, I wake up like 10, pagkagising ko, I say like a little prayer, like I grace my day with a good breakfast and then go to the gym, and then after that, konting walking, kausap ng mga downline associate. I feel like I mean, hindi to job eh. So for me, there's no concept of retirement. And if this is retirement for you, well, I'm already retired. But again, I love what I do. So anyway, kailangan lang po clear sa inyo. Pinakita ko po yung timeline ng buhay ng tao. So, alam mo yun, hindi mo siya mamimiss. Kasi ang bilis lang po ng buhay. Ang bilis lang po, maybe you are 20 right now, magugulat ka, the next thing you are 30, the next thing you are 40, the next thing you are 50. Kung hindi ka aware dun sa timeline mo, dun sa direction na pupuntahan, magugulat ka, time is just passing by. And wala pong nangyayari sa buhay natin. Magugulat ka, you're already 60. And I don't want you to live a life full of regrets. So iba na you are conscious enough on where you at in your life at right now para alam mo kung saan ka din pupunta in the next 5 years, in the next 10 years of your life. Okay? So ito po, this is very clear to me. A lot of my friends are telling me, ay grabe, lalo na po yung nanay ko, talagang Mara Clara, as in, pong one-sided, may tears sa right side,
Sabi niya, anak, pinag-aral pa naman kita, kinapa ko yung pag-aaral mo. Tapos mauwi ka lang pala sa benta-benta, sayang naman yung mga credentials mo. Siyempre, imagine mo kung ako, hindi po clear sa akin yung vision na nakita ko, malamang, sorry nay, sige po, babalik na po ako sa trabaho. And it's very easy to distract pag hindi solid sa'yo yung vision na nakita mo sa'yo sana. So, basically, eto po, kumbaga, eto yung discerning moment ko why I actually did it full time. Because I've read a book about vehicle versus destination. And ang sabi po doon sa book, it's very simple. Sa buhay daw po ng tao, simple lang. Tayo daw po, ang end result, ito, given the fact, like, wala kang, hindi mo alam yung pagdodoktor, hindi mo pa alam yung pag-nurse, hindi mo pa alam yung pag-engineer, wala ka pang muong sa mundo. Ang maaalala, and hahalukayin lang natin yung deepest desire mo. And sabi doon, ang tao daw, may tatlo lang gusto na maatim sa buhay. The end result na gusto ng tao is, una, healthy siya at healthy ang family niya. Pangalawa, masaganang pamumuhay, 'di ba? Masaganang pamumuhay, financially free ka, yung may pera ka, may options ka, and pangatlo, marami kang oras. Para sa mga taong gusto mong paglaanan ng oras mo o mga bagay na gusto mong paglaanan ng oras. So health, money, and finances. Health, money, and time. Tandaan niyo po yan. Health, money, and time. Lahat po ng tao, anuman sektor ang ginagalawan natin, tatlo lang po yan. Gusto natin ng magandang kalusugan, gusto natin ng maraming oras, flexible ka, marami kang option, at marami kang pera. Tama po ba? Tatlo lang po yan palagi. Okay? Ngayon, when we were introduced to a lot of opportunities out there na sabi nung, and eto po, depende kung sino yung naka-influensya sa'yo. So, kung ba, may tita kang nurse na nasa States, sasabi sa'yo, ano ka na, mag-nurse ka na. Kung may kilala kang CPA na mayaman, kakapirma lang. At ano sasabihin niya sa'yo? Kung mag-CPA ka na, isang pirma lang, mayaman na. 'Di ba? O mag-engineer ka, pipirma lang. 'Di ba? Laging pirma lang. Ewan ko, ang mga Pilipino mahilig sa pirma. Pirma lang, pera na. Ganyan, ganyan silang mindset. So kung ano man po yung naka-influensya sa'yo, yan ngayon yung course mo. Isa po ako sa mga nabudol dyan because political science po yung course ko sa UP Diliman. Last minute sabi ng nanay ko, anak mag-nursing ka kasi daw yayaman. So April, May, naghahanap po ako ng school, wala na ako mapasukan. Buti na lang po that time, sarado na sa UST, pero nag-accept pa sa FEU. So kaya po ako napasok sa FEU, kaya po ako nag-nursing. So nabudol po ako. So in short, ang tawag po sa mga yan, vehicle. Okay? So, yung end result mo, ang tawag dyan destination. Ulitin natin, ano po yung mga gusto natin destination? Healthy tayo at healthy yung family members natin, marami tayong oras sa pamilya, at syempre masaganang pamumuhay. Yan po yung ating destination. Okay? Kasama na po dyan yung bahay, yung kotse, kasi nasa masaganang buhay yun eh. Okay? Now, ito yung destination mo, syempre, dahil we are part of this world, you need to have a vehicle. Ano yung vehicle mo? Eto na, pwedeng teacher, pagiging nurse, pagiging engineer, pagiging IT, pagiging doktor, pagiging lawyer. Yan yung naging vehicle mo kasi nga, sabi dyan kakikita ng pera. Kasi lahat ng yan, na source of income natin, yung profession natin, na pagkukuha na natin ng source of fund, yan yung magli-lead sa atin to this end result na gusto natin. That's our destination. Kasi pag may pera ka, accessible sa iyo ang health, ang healthcare. Syempre, healthy din ang makakain mo. You have more options sa mga kakainin mo. Pag marami kang pera, marami kang oras sa pamilya mo, pwede kayong gumala, pwede kayong mag-Boracay, mag-Bora-Bora, mag-Maldives, mag-Europe. Pag marami kang pera, you have options to all the amenities that this world can offer to you. So, yan yung vehicle mo. Eto na. Ang sabi doon, for example, yung USANA is also a vehicle. Being an independent distributor or being an entrepreneur is also a vehicle. Okay, yun nga lang, it's not the traditional vehicle na nakaugalian natin. Pero, the good news is, kung yung vehicle mo, na pagiging teacher, pagiging nurse, kung i-compare po natin sa kotse, yun po ay mga Vios, yun po ay mga
Hyundai, di ba? Yung Sana as a vehicle, we can compare it to a Lamborghini, to a Ferrari. So, in terms of capacity, mas mabilis at kaya kanyang dalhin na mas mabilis dun sa end destination mo. Tama? Agree po ba kayo doon? Nagigets niyo po ba yung concept? Pero guess what? Ito na po. Here's the thing. Both are vehicles. Pero sabi dito, most of the time, yung mga tao daw, dahil they invested more on the vehicle to the point na they cannot let go of the vehicle, na hindi nila alam na ang pinagpapalit pala nila with the vehicle is their end destination. So like when we present Yusana to them, and we're gonna show them the possibility of what Yusana is, like, pwedeng andito ka rin, isa ka din doon na nag-Yusana ka na for so long, pero hindi mo pa talaga siya hinahataw kasi may trabaho ka, feeling mo hindi mo siya magawa, kasi busy ako sa trabaho, and so, pero the truth is, Yusana, and whatever you're doing right now, it's the same. It's the same vehicle. It could just drive you faster to your end destination. And guys, I'm not telling you to give up your vehicle. Okay? I'm just giving you an insight of you accepting Yusana as your vehicle also, na pwede kang dalhin ng mas mabilis sa end destination mo. Okay? Why? Because familiarity kasi kumisan is the main reason kung bakit hindi tayo basta-basta kumakawala. And sometimes, sobrang dami mong investment dito sa vehicle, like, nag-masteral ka, nag-PhD ka, tapos isipin mo, ha? I-give up ko lang to? Itong vehicle na to? Tapos, sasakay na ako sa Lamborghini, tapos pupunta ako na sa destination ko? Yes. Yes, ganun lang siya kasimple. Pero the truth is, hindi po siya ganun kadali. Kasi sobrang attached ka dun sa vehicle mo na hindi mo siya mapakawalan. Now, again, hindi ko po sinasabi na talikuran mo yung vehicle mo, katulad ni Coach Lyra, na sobrang brave, na talagang sigaw ng bayan, resign. Ang sinasabi ko lang po, i-accept mo yung bagong vehicle, i-accept mo siya, pag-aralan mo siya, yung Lamborghini, basahin mo yung manual niya, okay? Habang ginagamit mo yung Vios mo, learn to drive your Ferrari. Kasi it takes a lot of skills. Kasi doon naman papasok yung skills ng driving. And soon, pag na-familiarize mo na yung Ferrari mo, pwede mo nang bitawan yung Vios mo. Pwede mo nang sakyan yung Ferrari, Lamborghini mo. Harurutin mo na, hatawin mo na para mas mabilis kang makarating sa end destination. Why? Because of the concept of time. It's both cars. Pero kung yung isa, ang maximum lang niya is 100 kilometers per hour, pero yung isa kasi 300 kilometers per hour, imagine mo yung layo ng mararating ng Ferrari mo compared to sa Vios mo in just an hour. Yung difference niya. So, ang inahabol po natin dito is the concept of time. Yes, for sure, we will all arrive somewhere. Pero if you're going to choose Yusana na mas mabilis na vehicle, you're going to arrive fast to the destination na mas maganda. Naiintindihan po yung type 1 if you understand the concept of vehicle versus destination. And ito po, kaya ko po ito pinapakita because I want you to understand na we are living in this world not for our vehicle. We are all living in this world for our destination, for our end result. 'Di ba? Hindi pwedeng ma-attach ka sa vehicle mo kasi vehicle lang 'yan. Hindi naman 'yan yung pupuntahan mo eh. Yan lang yung ginamit mo para makarating ka. Huwag kang ma-caught up diyan. Why? Kasi anytime pag ikaw nag-give up ka diyan, meron yung next owner. Ano yung point ko? Anytime po mag-resign ka diyan, bukas yung HR mo, meron ka nang kapalit diyan. Don't be so loyal with that vehicle because anytime that vehicle of yours, anytime po, kaya kanyang palitan.
Kung may loyal ka, is dapat dun sa destination. Hindi dapat dun sa vehicle. Ulitin ko po ha, we are living in this world for our destination. Our travel and our destination. We are not here for the vehicle. Kailangan lang clear sa inyo yung concept na yan, why we're here on earth. It's not for your job, it's not for your vehicle. We are here for your destination. Okay? Okay? Ayan, Coach Lyra endorse na. Ayan. Guys, nandito pa ba kayo? Kaya pa po ba? Ayan. So anyway, kaya pa. So anyway, while we are still young, ito na po. Bakit kailangan magmadali? Bakit kailangan palitan yung vehicle ng mas mabilis? Because of the concept of time. Because right now, we know that being a human being, our body will definitely deteriorate. So, hindi pwedeng active income ka lang palagi. So, hindi pwedeng income, effort, plus income. Hindi pwedeng you work 1 year income. Kasi dadating ang time, you can never, hindi mo na kaya magtrabaho because you will not be physically capable anymore. And then, wala na. Wala na rin po yung ating trabaho. Wala na rin yung source of income. Paano kung deterioration lang of the body? Paano kung biglang emergency? Paano kung biglang na aksidente? Supla, katukwag naman. 'Di ba? Paano kung biglang na-diagnose na cancer? Ay, supla, katukwag naman. 'Di ba? Paano na? Paano na yung source of income? Naisip pa po ba natin yun? Coach, ano lang po ako, maglagay lang ako ng, sorry, maglagay lang po ako ng charger. Yan. Coach, wait lang po, low-bat. Alright, mentor. Ayan, grabe no. So far guys, ano yung mga natutunan nyo na? Yung pinaka nag-struck sa mind mo right now. Okay, kakapakinig kay Mentor Man. Ayan, can we type in the chat box? Choose your kind of vehicle, di ba? Ako gusto ko yung sinabi ni Mentor Mads na while you're driving your Vios, learn to drive your Ferrari. Na your current resource ngayon, di ba? Hindi naman siya kailangan mawala kaagad or i-let go kaagad. Pero while you're driving that current vehicle, kailangan natututunan na rin natin i-master itong ating Usana vehicle that would drive us faster sa ating mga dream destinations talaga. Ayan. So type in the chat box ang inyong learning and our mentor is back. Ayan. The floor is yours. Ayan, thank you, coaches. So anyway, ito po yung difference ng active income versus passive income. So ito pinapakita ko lang po yung graph para mas malinaw sa inyo visually. Kasi sometimes laging sinasabi, oh, I want active income, passive, I want passive income, passive income. Pero hindi natin nakikita visually ano po yung itsura niyan. Ito po yung graph natin, effort yung sa baba, income yung nasa gilid. So when you're building your Usana business, magugulat kayo sa simula, ang dami mong effort. Remember, may nagraram dito ng PPPS? Ang dami nang kinausap, tas ang income lang $25. Di ba parang hindi siya makatarungan? Why? You're just learning. You're just starting. Ganun talaga. Pag nagbe-build ka ng something, kasama yon na the effort that you're putting in sa business, the energy, talagang usually malaki yan. Kasi number one, nagisika pa lang, para ka nag-start ng kumpanya. So, yung kumpanya mo, ikaw yung janitor, ikaw yung secretary, ikaw yung CEO, ikaw lahat. Wala ka pang leverage. But as soon as you'll be able to add people, magugulat ka, may mga katuwang ka na, nakabuild ka na ng team. So, yung effort mo, kung dati work, paid. Aba ngayon, work, paid. Sumasabay na siya. Pag may trabaho, may ginagawang activity sana, aba may kita. And then eventually magugulat ka, konting effort, work, paid. Work, paid. Work, paid. And ang goal natin is dadating yung time na magiging paid ka na lang. I started with 4 friends and right now I have 26,000 people
ID number na nakalink sa ID number ko sa Philippines. And yung mga ID number na yun, yung 26,000 na yun, are linked all over the world. Nakausap ko po ba lahat yun? Hindi po. Na-meet ko po ba lahat yun? Hindi din po. Pero that's the power of connection. That's the power of duplication. That's the power of multiplication. And imagine mo, right now po, imagine mo ha, 26,000. Imagine niyo po, 26,000. Tipong, hindi po botelya ang pag-usapan natin. Tableta lang. Yung tipong yung 26,000 na yun, tableta lang po yung ininom nila. Hindi pa po bottle. Kung yung 26,000 na yun, iinom sila ng tig-iisang pair ng Celsentia sa isang buwan. Ubusin lang nila yon, minimum income po 200,000 a month. Imagine. Imagine that. Ganyan po kaganda yung business natin. And sabi nga po, if you don't find way to make money while you sleep, you will work until you die. And it's very important na right now po, we're actually conceptualizing how to leverage while we are still young and capable. Kasi dadating po talaga ang time na we can no longer work. So the goal is, pag dumating yung time na yon, diba, hindi na talaga natin kailangan magtrabaho and then the income still coming in. Hindi po pwedeng pagdating na yon tapos mag-iintay ka lang ng retirement. Kasi tingnan nyo po ha, ang SSS po ngayon, sabi mong i-computein mo, yung matatanggap mo sa SSS mo pagdating mo ng 60 years old, mukha po siyang malaki ngayon. Pero kung titingnan niyo po yung inflation rate, mas malaki po yung percentage ng inflation rate kesa po sa appreciation ng pera natin sa SSS. So dadating ang time, pagsapit mo nung 60 at hawak mo na yung pension na yun, wala na pong mabibili yun kahit bigas. And worst case scenario, baka po maintenance drug pala, hindi pa po natin afford. So the goal is to have a continuous income kahit po matanda na tayo. So, ako po, um, being here for 13 years and being an entrepreneur, I've learned things the hard way. Why? Because when we are starting our Usana business, wala pong training, wala pong upline, wala pong coaches, kanya-kanya kami. As in, basta kung anong mag-work. Tapos tatanungin mo, oy, paano ka nakapagpapiin? Ganun. Tapos parang kang tanga sa office, pag nakikita mo nagpe-present, andun ka sa likod. Alam mo yung anong ginagawa nila? Yung gano'n, yung parang kang nanguhobya sa school. Literal. Kasi wala namang magtuturo sa'yo. Wala namang gagabay sa'yo. Wala din pong trainings noon. So kami, kung sinong nakita namin nagpe-perform, yun yung lalapitan namin. Tapos yung, para kami mga usi, ususero, ususera. Tapos talaga magtatanong po kami, ganun po kahirap nung time namin. And alam niyo po, sobrang swerte niyo because right now, you have good coaches, you have good mentors that's really helping you out, guiding you kung paano po ginagawa yung negosyo. Ay, imagine mo, ang gagawin mo na lang, mag invite ka lang. 'Di ba? May magpe-present, ganun na lang. So kami po hindi. Pagka-invite namin, hindi rin namin alam ang gagawin, hindi rin po namin alam yung PPPS. Hindi po namin alam yung mga promo. 'Di ba kasi wala naman pong nakakatawid na mensahe sa amin. Kaya kung minsan pag meron kaming travel, nagulat na lang kami, hindi rin namin alam paano namin na-achieve yung travel. Ganong level. Pero ngayon po, lahat ini-spoon feed. Kaya ako talaga, I have high expectations with associates ngayon. Kasi kung kumita kami ng ganyang kalaki sa iyo sana, talaga ine-expect ko na mas malaki dapat yung kinikita ng mga associates ngayon. Why? Given that the information are readily available. So ito po, I'm sharing na tips. Sa totoo lang po, hindi po ako inspirational magsalita. Hindi po, kasi ano po ako logical lang talaga ako na tao. I mean, hindi po ako naging one star kasi sobrang galing ko. Hindi po siya ganun. Hindi, I don't see myself as magaling. Masipag po ako. At matyaga po ako. And I'll make sure na yung pagsisipagan at tsatsagaan ko po, ikakayaman ko. Ganun lang po ako kasimple mag-isip. Hindi po ako sobrang galing, hindi po ako yung tipong motivational speaker or inspiring for some. Pwedeng for some inspiring, pero for me, I don't see myself na inspiring. Pero for sure, sobrang logical ko lang na tao. Masipag po ako. Pero sa ibang bagay, tamad ako.
At I'll make sure yung kakasipagan ko po, ikakayaman ko. Ganun lang po ako. And if you are logical, katulad ko, na-appreciate nyo po itong things that I've learned as an entrepreneur. So tip number one po, I have three things na I want to share to you tonight. So number one po, ito na. People can be sincere, yet sincerely wrong. Focus on your goal. Ano pong ibig sabihin ko sa inyo? Pag nag-start ka ng Usana, mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa mga taong papakinggan mo. Because like for example, when I started my Usana business, my mom is really crying. Sabi niya, anak, pinag-aral ka pa man din kita, mauwi ka lang pala sa benta-benta. Anak, focus ka na lang dyan sa ano mo, sa career mo, kasi ang ganda na ng career path mo. My mom is very sincere. Pero it doesn't mean she's right. Naiintindihan niyo po? Some people, they mean so well to us. Maganda pong intention nila. Pero you have to assess. Yun po bang sinasabi nila is aligned with your vision? Because a lot of people, hindi po nila maiintindihan yung vision mo. Hindi po nila maiintindihan yung nakikita mo. At hindi nila naiintindihan yung goal mo sa buhay. So pag alam mo hindi kayo align, wag mo na yung pakinggan. Hayaan mo lang. Pasok dito, pasok dito. Make sure you scan the right messages. Hindi po lahat ng mensahe is akma para sa'yo. Focus on your goal. Pag hindi yan makakatulong sa goal mo, wag mong pakinggan. Pag makakatulong yan sa goal mo, ilista mo yan. Pag nilayan mo, gawin mo yan. And it all boils down to one thing. Dapat rooted ka with your purpose. Make sure you're aligned with your purpose, you're aligned with your goal, and you're aligned with your vision. Any information that is not aligned with that, unnecessary po yun. That's all noise. Tanggal, discard, erase, delete. That's how I operate. Ganyan po ako nag-ooperate. I'm very, very pertinent to the information I pass through my brain. Why? Because my brain is my greatest asset. Anything that passes through it, I process, I turn into reality. So I won't let any reality of any individual na hindi po makakatulong sa buhay ko, makakatulong sa goal ko, that pass through this golden brain of mine. Because same as your brain, don't worry, hindi lang po yung brain ko. This brain could turn any dreams into reality. So make sure you listen to the right message. You learn to screen down the right message. And if you're an upline, if you're a coach, or if you're a mentor right now, or simply if you have downlines right now, meron ka ng downlines. Since alam mo na that words are powerful, be careful on the message that you pass through your downlines as well. Because anything that you passes, anything, the words that come out in your mouth, anything that you verbalize, it passes to the brain of the people that's listening to you. At kung hindi po yan marunong magsala ng mensahe, baka instead of you making up a good life for that person, baka ikaw mismo yung sumisira ng buhay niya. Kaya ingat ka. Baka akala mo nakakatulong ka dun sa tao, baka ikaw mismo ang sumisira sa pangarap niyan. Okay? So that's the number one rule. Yes, words are very powerful. Again, ano yung number one rule ko? People can be sincere, yet sincerely wrong. Focus on your goal. Align it with your values. Rooted it with your purpose. Okay? Agree? Agree to disagree? O number two tip. Okay. Number two tips. Ito na. Life will give you challenges. You're not special. Lahat po ng tao nag-undergo ng challenges. Lahat po dumadaan dyan. Hindi ka special. What do I mean by hindi ka special? Yung tipong, Lord, why me? Bakit ako, Lord? Bakit ganito? Bakit ganyan? Ay, Diyos ko, oh my gosh. Alam mo, irita talaga ako sa mga ganyan.
Sorry. Kaya pag may ganyan, alam, makikita mo, kumakawang na ako. Kumakawang na ako. Kumakawang na ako. Lumalayo na po ako. Lumalayo na ako. Why? Hindi ka special. Day. Hindi- Lahat ng tao na reject, hindi lang naman nasa iyo sana ang nare-reject eh. 'Di ba? Porke ba nasa iyo sana ka, pag hindi ka ba nag-Yusana, hindi ka ba mare-reject? Nare-reject ka so many times. Mamili ka na lang ng pagre-rejectan mo. Kaya kung piniling ma-reject sa'yo sana kasi alam ko kahit ma-reject ako dito, eh, kayayaman ko naman. 'Di ba? 'Di ba? Kakausap ka ng tao, bakit yung ibang trabaho ba hindi ka kakausap? Yung mga call center nga nag-a-accept, minumura pa nga sila eh. 'Di ba? Ba't nilulunok naman nila eh. Para saan? 20,000, 30,000? Dito okay na, lunukin ko 1,000,000. Okay lang? 'Di ba? So, lahat ng tao po may kinakaharap. Hindi lang ikaw may pinagdadaanan. Nahihirapan ka ngayon, nagsisimula ako, bakit kami ba hindi nahirapan? Sa tingin mo ba, nung nag-one star ako, nag-jump lang ako from business center to one star? 'Di ba? Sa tingin mo ba hindi ko pinangutang yung pang-join ko? Sa tingin mo ba hindi ko pinangutang yung pang-upgrade ko ng 3BC? Sa tingin mo ba hindi ko iniyakan yung PPPS ko? Sa tingin mo ba hindi ako umiyak, gusto ko na mag-quit? Dahil lahat yan, pinagdaanan namin lahat. At pinagdadaanan nating lahat. So kung bago ka, huwag ka mag-alala. My point is, hindi ka pwedeng pa-victim. Hindi ka pwedeng feeling kawawa. Instead of you focusing your energy on getting and concept like internalizing why, focus on your energy on solving the problem. Naiintindihan nyo? Same po yun eh, nakakain ng oras. Di ba yung mag-iisip ka na bakit ako sumapit sa ganitong problema at yung mag-iisip ka paano ko susolusyonan yung problema, pareho po yung energy na kukonsumihin mo dyan. Tama? So might as well, dun ka na, mag-fast forward ka na, mag-move on ka na. Pumunta ka na agad at direct your energy doon sa paano ko susolusyonan to. Andito na ako eh. Wala na akong magagawa. Nakapasok na ako ng Yusana, nag-PPPS na ako. Kailangan ko tapusin to, mag-56 days na. So tapusin ko na to. Paano ko magagawin to? O goal director ako. Andito, may produkto ako. Christmas tree na to. O anong gagawin ko? Susolusyonan ko to. Tama? O gusto kong mag-grow, gusto kong mag-Maldives. Andito na, sinet ko na yung goal. Solusyonan ko na to. Tama? Lahat po ng tao, may kinakaharap, may pagdadaanan, that's part of life. Wala pong shortcut, wala pong, kasi kuminsan, pag nakinig po tayo ng mga Monday trainings natin, inspirational training, grabe, no? Ito yung story nila, life story. Ito po ako dati, ito ako mahirap. Boom! It became Coco Crunch. Ito na po, may kotse na po ako, may bahay na po ako. So parang, hindi po natin nakita yung in-between, the process. Hindi po natin nakita yung trabaho, hindi natin nakita yung workload, hindi natin nakita yung mga sacrifices. Ang nakita lang natin is yung past and then the future. The present, on paano niya ginawa yung conceptualize yung mga bagay-bagay, hindi na po nakita. Kaya yung iba, thinking na parang, ay, pag nahirapan, quit na. Hindi po ganun. Ang buhay, kailangan mong lumaban. 'Di ba? Kahit wala ka sa Yusana, marami kang kakaharapin na problema. Mahirap po ang buhay sa labas. Sabihin mo ng mahirap mag-Yusana, pero yung buhay sa labas na mahirap, hindi nakakayaman, yung Yusana, nakakayaman, mamili ka na lang. Tama po ba? Choose your heart. So ako, I choose Yusana. And that's true, marami po. And ito pa po, gusto ko pa pong i-debunk ito. Ito pa po, meron mga bagay na wrong mindset na ay, kaya pag successful, ano yan, kailangan, kaya yan nagkaganyan, ganyan, kasi successful yan, marami, pero hindi po. You have to acknowledge that the Lord God, who's providing us with everything, is an abundant God. There's no either or. Hindi ka pwedeng mamili. You can have everything your heart desire. Kasi the one who's providing it to us is
all-knowing, all-giving, the most abundant God in this world. So, hindi ka pwedeng limited lang yung mindset mo na kung ano lang yung kaya mo, yun lang yung tatrabahuin mo. Hindi. Kasi, hindi naman ikaw ang magbibigay eh. Ang gawin mo lang, ipag-pray mo lang, trabahuin mo, and leave everything up to Him. Kasi ikaw yung magdidesisyon kung kaya mo ba yung 1 million o hindi eh. 'Di ba? I-goal mo lang. Bakit? 'Di ba sabi nga may planetary alignment ngayon. Imagine mo, paano nangyari yun? May planetary alignment. Diyos ko, kung si Lord nga, nagawa niya nga i-align yung mga planet natin na hindi sila align. 'Di ba? Paano ba kaya 1 milyon? Napakaliit na bagay, 10 milyon. Yung ibang tao, pinang-shopping lang yan, isang araw yung 1 milyon. Tapos ikaw parang, ay, 1 milyon, ang hirap niya. Hindi po, madali lang yan. Why? Because si Lord po, kaya niyang i-provide yan sa'yo. Okay? You have to embrace that challenge. Because if you want to grow your finances, you as a person, growing is equivalent to you having challenges. Kaya ka nahihirapan kasi ibig sabihin you're growing na. Kaya ka nakakaharap yung mga challenge na yan. Dati wala naman kasi you're in the process of growing na. 'Di ba? Familiar ba kayo dun sa mga road construction? 'Di ba yung mga tipong maayos yung kalsada, tapos yung the next time dadaanan mo, ay bakit ganun binungkal na naman? Tapos irritable ka. Sabi parang ayos-ayos naman ang daan na to, bakit kaya to binungkal? 'Di ba? Tapos alikabok, ang dumi-dumi, ang ingay. 'Di ba? Tapos one way, red muna, tapos, oh, sige na, next na, go na yung kabilang lane. 'Di ba kakairita kasi hassle. Pero guess what? After a month, pag dinaanan mo, ay, 4 lanes na pala. Ang ganda. 'Di ba? Kaya pala. And sometimes, ganun tayo. May isip mo, ay, bakit ko pa ba pinasok tong yusalan na to? Prior yusalan, ganda naman ng buhay ko. Okay naman ako. Di ba wala naman akong problema? Nakakakain naman ako ng 3 times a day. Pero nung nag-isa na ako, hindi na ako kakain ng 3 times a day. Parang gano'n. Bakit gano'n? Nung nag-isa na ako, parang hindi na ako nakakain sa 3 times a day. Nutrimil na lang ang nilalafang ko. Kasi yung budget namin, in-auto-order ko. Huwag ka mag-alala, girl. Oh, guys. Kasi ibig sabihin, you are in work in progress. That's a temporary sacrifice for a bigger reward in life. After that, and you finish that challenge, magugulat ka, your life before will be a totally 180 degrees shift. Ganun talaga. You have to acknowledge that challenges is part of growing. That's just a temporary sacrifice for a greater reward in life. Okay? Intindihan po? Okay, number 3. Ito na. Number 3 po, everything can be taken away from you except your mindset. Protect your brain. Protect your brain. Ako po, hindi ako masyado nagtuturo ng skills. Ang tinuturo ko lang palagi is the right mindset. Yung palabang mindset. Bakit? Kasi if you are in the right mindset, palabang mindset, and you are aligned with your goals, your purpose, and your vision, ikaw na mismo ang magsisik at magde-develop sa sarili mo to acquire that skills. Kasi no matter how skillful the person is, kung ito mahina, never po siyang yayaman. Never po siyang aasenso. Never po siyang mag-grow. Ilan na po ba yung kaibigan nating valedictorian, summa cum laude, magna cum laude, na sobrang tatalino, pero they are not doing well in life? Sabi nga po, your report card or your basis in school, whether you pass or you fail, is your report card. And your basis, if you pass or fail in real life, is your income or your net worth. So you've seen a lot of highly intellectual people, highly skillful people out there, but if they don't have the right mindset, it's useless. Kaya lagi, mentor, bakit ganun? Bakit puro usap, bakit puro mindset? Why? Because your goal is to fix the mind. Because if the mind is properly set, it could get anything they put their mind into it. They could
turn anything from non-tangible to become tangible. Kayang-kaya po ng utak yan. So you have to protect this. Anything can be taken away from you, your skills, your resources, maybe your money, yung tipong mautangan ka ng pera, di ba? Takbuhan ka ng 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Pero, if this is intact, whatever is lost, you can gain it 10,000 folds, 10,000 times. No wonder, ma-attrition ka, mawalan ka ng tao. If you have the right mindset, you can still rebuild, you can still build people, you can still like build the organization that you desire. If this is intact. And lahat po from the outside, it can be taken away by anyone and like people, like those things. Pero kasi totoo talaga yung sinasabi ng nanay ko, eto lang ang sandata mo, anak. Eto lang. Pero we are not talking about intelligence. Because not all intelligent people have the right mindset. Naintindihan po? Because intelligence is just acquiring knowledge. Gets? And knowledge is useless if there's no application. And you'll only have the courage to apply the knowledge if you have the right mindset. Agree? And that knowledge, once you apply it, it becomes skills. And if you have gained the skills, you'll gain profit. Lagi po nating sinasabi, 80% attitude, kasi that's mindset, 20% skills. Tama? Sa NDO natin, ano nakakayaman? 80% po dapat attitude, that is the mindset, 20% skills. Pero yung 20% po na skills, yun yung nakakayaman. Pero to arrive with 20% skills, you need right mindset. Paano ka mag-arrive with the right mindset? Attend trainings. Katulad yan, meron tayong convention sa Singapore. Wala tayong convention sa Philippines. Sa our convention will be in the regional, will be held in Singapore. So yun yung mga avenue for us to equip us. Kasi those kind of knowledge, hindi mo yan makukuha basta-basta, hindi mo yan makukuha sa kanto, hindi mo makukuha sa boss mo, hindi mo yan makukuha sa... Makukuha mo yan in a community kung saan nagagather lahat ng tao internationally. So you can gather those mindset that will help equip you and your mindset as well. Kaya, importante po ang pag-attend ng mga events. Importante po ang pakikinig ng mga audiobooks. Okay? Katulad ng number 1, you have to protect this. You have to protect any information. And it's all about this. And lagi ko po sinasabi, you have to train your mind. You have to mindset your mind. Because if you don't mindset your mind will mindset you. Naintindihan po? You have to continuously mindset your mind. Because if you don't mindset your mind will mindset you. And alam niyo po ba, ang default mindset ng brain natin? Survival. Ang default mindset ng brain po natin laging survival lang. So kung hindi mo ititrain yung mind mo for growth mindset, your mind will mindset you for survival mindset. And ang survival mindset po is staying at home and eating 3 times a day. And dying when you're aging. Ganon. So if you don't like that, you need to consistently train your mind. Okay? Naintindihan po yun? May naintindihan po ba? May naintindihan po ba kayo sa akin? Okay. So basically, that's the 3 tips that I want to impart to you tonight. Okay, I'm not going to teach you skills, but I want you to equip this because this is the most powerful thing. This is the most powerful weapon you have in this world. This thing alone created rocket ship, airplane, ship, diba? It built like island, man-made island. This mind alone were able to transport people from
Earth to Mars. Imagine mo, ang daming pwedeng gawin. Ang daming pwedeng gawin. And there you are, just scrolling on TikTok, scrolling on feeds. Diba? Sayang, this mind alone could bring you to a greater heights. Just learn how to train your mind, how to train your brain, and set a bigger goal. Diba? Wild enough. Diba? Na yung tipong yung mga tao crazy enough na pagtatawa ng kaganong level. Okay? Diba? Pag walang nagdi-disagree pa sa'yo, ibig sabihin you are not crazy enough yet. Dapat habang nag-iusana ka, pinagtatawanan ka, ini-end of friendship ka, gustong-gusto ko yun. Yung nag-iusana ako, gusto ko ini-end of friendship ako. Gusto ko, tipong pinagtatawanan ako, I want that. Why? Because it means I'm crazy enough, diba? That my goals scares a lot of people. Dream big. Dream big. Okay? So anyway, ay, wag na yan, ba't may ganito pa? Oh, dream big. O, di ba? Saan ka naman nakakita? O, 1.5 million sa isang buwan. Di ba? And again, I'm just an ordinary individual. Di ba? Di ba? I mean, oh my God, kapag naiisip ko yung trabaho ng mga CEO sa mga kumpanya, sabi ko, oh my God, hindi ko kaya yan. Kahit nga yung sumagot ng telepono, sabi ko, oh my God, hindi ko kaya yan. Diba? Sabi ko, thank you Lord, kasi may Yusana. Kasi kung walang Yusana, wala pong paraan para kumita ng ganyan. Kasi hindi po ako, mahina po yung katawan ko. Hindi ko po kayang magpuyat. Natutulog po ako 10 to 12 hours a day. Tapos hindi po ako nakakapagbuhat ng mabigat. Sabi ko, anong opportunity na ikakayaman ko? Kung wala ang Yusana, hindi po ako kikita ng ganyan kalaki. 'Di ba? Kaya praise the Lord talaga, may Yusana. Nakaupo ako dito, pwede na po ako magtrabaho. Thank you Lord talaga. Yun lang po ang masasabi ko. Thank you Lord talaga sa Yusana. Okay? And then of course, with that, ayan, makabili ka ng mga bagay na gusto mo. Kanya-kanya naman po tayo ng hilig. Hindi naman po kailangan material. Kung gusto mo, ay, maging successful ka, mag-charity ka na mag-charity, yun ang gusto mong gawin sa pera mo, wala pong problema. O hindi po tayo mag-aaway kung saan mo dadalhin yung pera mo. Ang pag-aawayan natin kung paano ka kikita ng pera. Ganon. Kung paano mo tatrabawin si Yusana, kung paano ka mag invite paano ka mangangarap ng malaki, yan ang pag-aawayan natin. Pero kung paano mo gagastusin yan, bahala na po kayo. Okay? Kanya-kanya na po tayo dyan. Wala pong pakalmanan sa pangarap kasi andito ka para sa pangarap mo. At kung ano man yung pangarap mo, push mo yan. Kasi sa'yo yan. Kasi hindi yan ibibigay sa ni Lord yung vision na yan sa utak mo if that is not unique for you and for you alone. Okay? Naintindihan? Ayan. So anyway, ayan. So, ayan po. I've been to 22 countries all over the world. Pero ito, remember kung babalikan natin, yung prayer ko when I started my Yusana, ang prayer ko lang, Lord, kung may opportunity sa Philippines para makasama ko yung mga anak ko, and that's sure enough. From time na matutong maghugas ng puwet yung mga anak ko, sumayaw, kumanta, mag-swimming, ay ako lahat, di ba? Mag-freestyle yan, backstroke, ako lahat. Paano kumanta, buti na lang, hindi sintonado, hindi nagmana sa akin. Ako po lahat. Kaya sabi ko talaga, sobrang blessed ko. Kasi hindi man po ako yung perfect na distributor ni Yusana, hindi man po ako yung perfect na coach or perfect na mentor. Pero para sa mga anak ko, I'm the perfect mother. Why? Ay, niyak ako. Wait lang. Ayan. Kasi I've never missed a single milestone in their life. Until now. Until now. And sabi ko nga, grabe talaga. Ay, iyak na naman ako. Ano ba yan? Live in the national television. Oh my God, I don't wanna cry. Yan. Yan. Alam po ng mga distributor ko yan, yung hirap ko. Bit-bit ko po yung dalawang mga bata habang nagpe-present ako. Kasi wala pang offline. Ay, wala pang online. Imagine mo, those time,
Walang Zoom. Face-to-face, kaliliitan po ng mga anak ko. So, bit-bit ko yan habang nagpe-present ako. Buti mababait yung mga distributor ko. Ang ginagawa nila, hinahawakan nila yung mga baby ko para makapag-present ako. And then after that, tutulong naman sila mag-closing. Tulungan lang kami. Ayun. Kaya, ngayon, I mean, super, super lucky ng mga associate because may Zoom. And kung malalaki yung mga anak mo, wala kang reason para gawin to. Bakit wala ka namang inaalagaan na pumapasok naman sa school yung mga anak mo, ha? Di ba? I mean, hindi ka naman mag-ehele ng bata, papasok naman sila sa school. In between tears, anong gagawin mo? Di ba? Gaano ba kahirap magwalis ng bahay? Eh, di ba? Pwede mo namang i-leverage na lang yun. You can do some more productive activity na katulad ng yun sana, na hindi ka lang na like hindi siya temporary, but it's something that could also launch the future of your kids and the next generation. And sabi ko nga, super happy kasi it's not just about the money, but kasi I know sa sobrang sipag ko, I can be successful in any field na papasukin ko. But yung time na na-spend ko sa mga anak ko while I'm trying to become good at my career in USANA, yun yung hindi magpagpapalit ng ibang career sa labas. And only USANA can do that. Okay? And of course, aside from that, this is my second family, my team Core Edge, was, I mean, part of my journey as well. And ito po, our team that we're creating right now, we are not just, alam mo yun, we are not just team. We are building community of people who have dreams as well. Sabi ko nga, kahit naman po wala ako dito, pwede, buhay naman na po kami. Like, I mean, with or without me being here, I'm set for life sa mga investment, sa mga nabili. But of course, bakit nandito? Because 13 years ago, kung wala po akong nakitang resulta or wala po akong nakitang mga tao who's doing this, Yusana, at wala pong nagpa-realize sa akin kung bakit ko to kailangan gawin, edi malamang wala na din ako dito. So I'm here paying it forward, return the favor to give you like the result of someone who's been doing it for 13 years and who's really solved, who's really happy, and who's really contented with this opportunity. And alam yun, the purpose, grabe, kasi pwedeng andyan ka sa, kumita ka sa labas, okay ka naman. Pero kasi, yung na-fulfill mo yung purpose mo bilang tao, na yes, kumita ka, pero yung nakapagpakita ka, nakapagpabago ka ng buhay ng ibang tao, yun yung hindi mababayaran ng ibang opportunity. Kasi pwedeng mabago ang buhay mo magtrabaho ka dyan, mag-abroad ka, yumaman ka din naman, pero ikaw lang yun. Paano naman yung ibang tao? Yung opportunity na to, di ba, nabago na ang buhay mo, naging okay ka na, and along with that, to be able to achieve that, it's a mandatory na kailangan mong tumulong sa ibang tao. That's how the opportunity works. For you to get the things that you desire in life, you have to help people in your organization get what they want as well. 'Di ba? Sobrang amazing. And of course, bago ko kayo iwan at i-dismiss ngayong gabi, at ayun, napaiyak pa tayo, iwan ko muna to. This is my favorite. This is my favorite story ever. Alam ko familiar na dito yung iba, pero ako kasi ay hindi ko talaga pinagsasawaan na ikwento itong kwento ni Florence Chadwick and the Fog. Okay? So ready na ba kayo? Punasan ng mga luha? Okay. So guys, itong si Florence Chadwick, she's a famous long distance swimmer. So, noong unang panahon kasi, di ba, uso yung Guinness Book World of Record. Ngayon kasi wala nang Book World of Record kasi na-surpass na lahat, nagawa na lahat. So, noong unang panahon, yan, may binibit silang mga record. Si Florence Chadwick is a long distance swimmer siya. So, that time, ang naisip niyang gawin, for some reason, yung mga tao doon, ang hilig nilang maggawa ng mga ano nila, mga challenge. So, ang gagawin ni Florence Chadwick, tatawirin niya yung
Bay ng California sa Catalina Island. So sa US kasi 'di ba yung kung maiisip nyo yung shore ng California Bay, may maliit na island na katapat yon. Pero ilang miles yun malayo talaga siya. So, ang ginawa ni Florence Chadwick, ayan na. So, nag-training siya. And dun sa day na kung saan magper-perform na siya ng Guinness Book World of Record. So, syempre, from the Catalina Island, papunta sa California Bay. So, andun na yung mga paparazzi, andun na yung mga reporter, andun na rin yung mga tao. Ready na sila. So, si Florence Chadwick, ang kasama niya lang lalangoy is isang maliit na bangka. Makikita niyo dyan. Yung bangka na yan, ang nandyan is yung coach niya. Yung coach niya and ilang mga kalalakihan na may rifle. Kasi yung rifle na yun ginagamit nila sa panghabog ng shark. Kasi shark infested din yung area na yan. So on that day, kung saan gagawin niya ng Guinness Book World of Record na yan, okay, eto na, unfortunately, maulan. And of course, it's California, so malamig. And dahil malamig na, umuulan pa, di sobrang lamig. Plus, it's very foggy. So, ibig sabihin, zero visibility. And syempre, given the task na tatawid ka sa island, syempre, importante na alam mo yung direction. Okay? So, from California Bay, pupunta siya ng Catalina Island. So, di lumalangoy na siya. Ngayon, 15 hours swimming, sobrang exhausted ni Florence Chadwick kasi wala siyang makita. And again, mas lumalakas pa yung ulan and zero visibility kasi nga yung flag. Tapos nai-stress pa siya kasi from the time to time, he can hear the gunman, 'di ba, na nagpapaputok ng rifle. Ibig sabihin, merong mga shark na malapit sa kanya. So, ngayon, dahil malakas ang ulan, hindi niya masyado naririnig yung coach niya kung ano yung instruction. So, 15 hours of swimming, she's very exhausted and wala siyang makita. So feeling niya, paikot-ikot lang siya, she's just circling around at walang nangyayari. Hindi siya palapit dun sa Catalina Island, dun sa end goal niya. So last minute, sabi niya, naririnig niya yung coach niya, pero sabi niya, hindi niya na kaya, tinaas niya yung kamay niya, sabi niya, ahunin niyo na ako, I give up, I quit, ahunin niyo na ako. So, syempre, ayaw ng coach niya. Sabi niya, sige, go ka lang. Sabi niya, hindi, ahunin niyo na ako. So, nung inahon nila si Florence Chadwick, nilagay nila sa bangka, binalutan siya ng thermal blanket niya. Sabi ng coach niya, Florence, bakit ka nag-give up? Bakit ka nag-quit? You are 200 meters away from the shore. So, nung narinig yun ni Florence, talagang bagsak talaga yung luha niya. Kasi imagine mo, 15 hours swimming, 200 meters na lang, hindi niya pa tinapos. So pagdating niya doon sa island, syempre nandun yung mga reporter, sabi ng mga reporter, Florence, what made you decide to give up? Ganyan. And sabi ni Florence, if I could only see the shore. Paulit-ulit niya sinasabi, if I could only see the shore. If I could only see the shore. So after that, he was brought to the hospital. And then after 2 weeks, he announced that she will do the challenge again. So, ando na naman yung paparazzi, ando na naman siya, and guess what? May sabalat sa puwet itong si Florence. For some reason, that day na mag-Guinness Book World of Challenge na naman siya, umuulan na naman at foggy na naman. So, same scenario. Okay, so langoy si Florence. Foggy, malakas ang ulan, di niya na naman marinig yung coach niya, anong sinasabi, left, right, saan ba? 'Di ba? Turn around, narinig niya naman yung rifle, bang, bang, bang. So, syempre, but you know what? This time, Florence were able to get to the shore of the Catalina Island only with 13 hours of swimming. This time, 2 hours pa siyang mas mabilis from the past challenge niya. And nung pagdating niya sa shore, binalutan siya ng blanket, and then, syempre, yung mga reporter pumunta na sa kanya, and sabi sa kanya, Florence, what is the difference this time? I mean, it's foggy, it's raining, it's freezing cold, diba? Yet, you were able to finish the challenge.
What's your secret? Alam mo sabi lang ni Florence? I kept a mental picture of the shore in my mind. I kept a mental picture of the shore in my mind. And you know what? That's true eh. Sometimes, in our life, feeling natin, hindi tayo nakakalayo. Feeling natin, trabaho lang tayo ng trabaho. Feeling natin, action lang tayo na action. Feeling natin, paikot-ikot lang tayo, walang nangyayari sa buhay natin. But you know what? Florence is telling us, no, whatever we're doing right now, as long as we kept the mental picture of our goals, our dreams, and our whys, the reason, the purpose, kung bakit natin ginagawa yung ginagawa natin, hindi tayo malalayo at makakarating tayo sa goal natin. Kept that mental picture. Andito ka na sa'yo sana, nakita mo na yung vision. Magkakaiba-iba man tayo ng why, yung reason natin bakit natin to ginagawa, pero I'm very sure lahat tayo may reason. So kung ano yung reason mo, bakit mo to ginagawa at inumpisahan, yan yung reason na panghawakan mo kasi up to the end, magugulat ka, yan yung makukuha mo, yan yung mapanghahawakan mo na ma-achieve mo at the end of reaching that island. Kept that mental picture. Andyan lang yan. Focus on it. Kaya if you're here, bago ka, you don't have dream boards yet, make a dream board. 2025, it's new. Gawa ka ng dream board mo para mas clear sa yung vision. Gusto mo magandang future for your kids? Lagay mo sa dream board. Pati yung picture ng mga anak mo, pati yung college sila, picture ng college, ilagay mo lahat doon. 'Di ba? And wag mong tatanggalin yan dito. Kasi ilang years natin pagtatrabahuan tong sana. This is not just a 15 hours, 13 hours swim. 'Di ba? This is like a 5 years, 10 years joyride with our Ferrari Lamborghini. Ang mahalaga lang, na-set mo sa Waze. Na-set mo sa Waze yung goals mo, yung purpose mo, yung dreams mo, yung why mo. Kasi kahit pa gaano ka kabagal, kahit pa madistract ka, as long as align yan dun sa goal mo, dun sa why mo, at hindi ka hihinto, you will definitely arrive. You will definitely arrive. Okay? So with that, maraming salamat po for being here and attending our Core Edge Night. And siguro before I leave this, always remember Florence. Pag gusto mo na mag-quit, remember Florence. Pag nahihirapan ka, remember Florence. Pag discourage ka, remember Florence and the fab. And of course, remember your why. Because your why will help you get through any challenges na kakaharapin mo. Not only in you sana, but in life. Okay? So maraming pong salamat and you can reach me po with Instagram, Facebook, wag na po yung TikTok kasi kalokohan lang po yung TikTok. So anyway, ayan, i-message nyo po ako if you need anything, any help from us, your mentors and coaches, message nyo lang po kami. Good night po sa lahat at maraming salamat po. Thank you so much, Mentor Mads. Grabe, kalimutan mo na kami. Wag lang si Florence Chadwick. Thank you so much, Mentor Mads. Grabe yung sharing tonight, no? Talagang very practical and also very inspiring sa kung paano yung naging in between ni Mentor Mads, 'di ba? Coming from point A to point B. Ayan. And syempre, we've been hearing the story of Florence for quite a while already. And pero grabe no, parang nakaka-refresh talaga siya every time we hear about it. And syempre, to those who are new, ayan, panghawakan natin yung vision that we have. So, thank you again, Mentor Mads. Can we have a quick photo op? So kindly open your camera and put on whatever emoji you like. Ayan, may freedom ka to choose. Okay, ayan. And syempre, Mentor Mads, okay pa ba sa'yo kung merong Q&A? Siguro kahit 1 or 2 lang. Yes Yan, po. pero bago yan, alright, sige, muna tayo. Mag, um,
picture taking. Ayan, alright, game. Taking photo in 3, 2, 1, and smile. Ayan, one more. 1, 2, 3, and smile. Okay, may isa pa. May second page. Isa pa. 1, 2, 3, and smile. Ayan. Alright. Baka nasa second page ka. Eh, di ka sure. Ayan. So, kung may questions, you are free to unmute, no? Pero bago magtanungan, okay lang, mag-unmute tayong lahat. And pasalamatan natin si Mentor Maz. Ayan. So, thank you so much, Mentor Maz. Thank Thank you. you, Mentor. Thank you, Mads. Mentor. Thank you, Mentor Mads. Love you. Thank you, Mentor. Thank you, Many Mentor. thanks, Thank you. Mentor. Love you, everyone. Thank you, Mentor. Thank you. Mentor. Ayan. Meron po bang katanungan? Love you. May magtatanong pa ba? Kahit ba late nang mag-join, pwede pa rin, pwede pa rin kumita. Ayan, si Miss Roski. Ayan, kindly, I'm kindly 83. share, I'm ma'am. 83 Ayan, yung years old. age. Yes, opo naman po, tita. Actually, success po kasi, wala po siya sa age. Success is more of, it's a decision. Yung decision kasi na yun, it happens like any age. So, like si Colonel Sanders, who like the founder of KFC, 60 po siya. 60 po siya nag-start na to become an entrepreneur. But still, the legacy. Kasi when you become an entrepreneur, wala tayong timeline. Why? Because yung tinatrabaho natin, it's more of creating legacy na hindi lang sa generation natin, but that will be passed down to the next generation, to the next generation, to the next generation. So, for me, yung age, it doesn't really matter. Kasi meron at susunod pong generasyon sa atin na makikinabang nitong negosyo natin. And if your question naman is the timing, I mean, kikita pa ba ako dyan given na Yusana has been like in the Philippines for 16 years? Yes, of course. Lagi ko pong minimension na the demand for supplementation is never po siyang bababa. So, if there's actually a perfect business, it's anything related to health and wellness. And of course, when it comes to nutrition, supplementation is a must. So, in 2030 po, the number one cause of death, not only in the Philippines, but the entire world will be expected na cancer na siya. And it's part of the degenerative diseases na wala po siyang gamot. So, pwede po natin siyang maging mission na if we will move now on promoting Usana products and educating people, if not na hindi natin matanggal yung cancer doon as the number one, we can lower down the numbers and it could be our life mission. Kasi it could be our cancer before. And you know, it's not cheap and not cheap at all. Yeah, yes. and it's not really ubus diba? And it's very expensive. True. So that could be your life mission, Tita Roski. Na since you're someone like na who's been there already, you can be an inspiration to many. Na, 'di ba? Na you could be living a good life right now. Na you can maintain your body, you being healthy, and with that, you can also help a lot of people in acquiring one. Yun ang pinaka-importante po dyan. We have 5 years mission to lower down these degenerative diseases. And in doing so, automatic naman po yan. When you create solution to people, it's, di ba, byproduct po nun is of course, earning profit out of it. Ganun po ang entrepreneur. We provide solution. So it's continuously you have to buy products all the time to be able to get your commission. Yes po, like every month, the requirement is just 3 products every month. You can consume it or you can share it with your loved ones as well. But if you have like associates or customers, I mean, you don't necessarily need to drink it all. You can sell it or you can have your customer like buy that product, that requirement. Pero syempre, the goal is for you to build the business para kumita po ng weekly commissions para ang ultimate goal natin, yung auto-order nating products, iinumin na lang natin.
Kasi yun po talaga ang design ng auto-order. Imagine, from 3 products, ang maximum na po natin na pwedeng bilhin every month is 6 products. Kasi the design is for you to really consume your auto-order. Because ang vision po ni Dr. Wentz is, I dream of a world free from disease and suffering. I dream of a world their Sana family will be the healthiest family on earth. So basically, ang goal niya is for us to become healthy. But you cannot consume naman all the vitamins in 2 weeks or no, di ba? Oh, but So, Tita, the 6 products I'm purchasing, like, I'm consuming it all. yeah, Like, I I am have, consuming all the 7 also that I'm taking. No? yeah. Pero not in 1 week or 2 weeks. No? Di ba? That's in 4 weeks. That's in 4 weeks. That's in 4 weeks. Every 4 weeks po yung auto-order, tita. So, pwedeng, like, your collagen, your nutritionals, and then your skincare, your toothpaste. Like, soon, yung shampoo dadating na rin on all those stuff. So, basically, all the things na kailangan po natin, yun sana na yung gagamitin natin. That's the goal. Kasi lahat ng ginagamit natin na chemically based products are all cancerous. Like yung mga shampoo, natin, mga toothpaste, lahat po yan cancerous. So, ang maganda po niyan, in the long run, I hope Usana will be providing yung lahat ng, ano natin, yung mga basic, ano ba tawag dito, hygiene products na yan para hindi po tayo magkasakit. Yeah, feminine wash, di ba? I hope so. Lotion, deodorant. I hope Usana can provide that para lahat ng products natin, talagang yung auto-order natin, literal siya, na will just be consuming. Kasi bumibili naman talaga tayo ng mga ganyan outside, di ba? That's I don't buy chemicals anymore. That's great. What do you use for your shampoo, tita? I use Google. Oh, that's great. Oh, I hope we have some Gugu here. No, and in Mercury there's aloe vera shampoo for cancer patients. So, for those who have cancer. Yan. So, tita, ang maganda niyan, malay mo, Usana will be, actually sa States meron ng mga shampoo. Ano nga, oo. Ayan. Ang problema lang, you have to have the money to buy the auto order. And if Yes. you don't have the money, you cannot earn, di ba? That's why it should be your life mission to share this with other people, actively sharing this business, this opportunity to a lot of people. Diba? Kasi if you could share this, Meron kang a lot of people. ay, not necessarily, alam niyo po, hindi po, if you do the math, you don't need a lot of people talaga. You just need few good people to work with. And from that people, manganganak na po yan ng manganganak. Okay. Okay? Thank you. Oh, good luck po, Tita Roski. You can do it po. Ayan, thank you so much, Tito Roski, for that question. Tama sabi nga ni Jim Rohn, even si Jesus Christ only had 12 disciples. So, hindi kailangan marami. Kailangan lang few good people. Thank you, Mentor Mads. Ayan, one last question. Sino pong mag-a-ask? May questions dyan. Feel free to unmute. Ayan. May question pa po, coaches? Or wala na? Ayaw na nila magtanong na ba? Ayan. So mukhang wala na, Mentor Mads. Again, thank you so much for your time, Mentor Mads. We super really appreciate you. And of course, we would like to thank you from the bottom of our hearts. Thank you for an amazing Core Edge Night experience ngayon. So, Coach ayan. Lyra? Coach Lyra? Yes. May tanong last na si Coach Rina. Marami nag-run ng PPPS. One big tip. Okay, one big tip. Ayan, go Mentor. Okay. Well, PPPS. Ako po, when I act or when I do something, ang una ko laging iniisip is bakit? Laging ganun, bakit at para saan? PPPS. PPPS is 15% lifetime. It's just a bonus, but it's a big bonus. Okay? It's a big bonus na, I mean, it's not just ordinary bonus. It's 15%.
And imagine mo, it's 15%. And remember, here in USANA, we are dealing with human beings. And ang isang pong human being ay limitless ang potential at limitless ang capacity. So, ibig sabihin, kung we are dealing with human beings and we're dealing with 15%, ibig sabihin yung 15% mo limitless din ang potential. Limitless din yung kaya niyang numbers na i-achieve dyan. So, if you're running for a PPPS and you know the value of the 15% with every sponsor that you're gonna get, okay, there's no reason for you not to hit it. 15% is 15% po. Ngayon, wala po siya kasi shortcut eh. The goal is for you just to invite. Pero ang kailangan mo lang maintindihan is its importance. And yung kailangan gusto mo siya. Na tipong in your mind, no doubt, dapat kasi in your mind, no doubt na hindi mo siya makukuha. Kasi kailangan last minute hanggat hindi pa yan nag-56 days, 2 p.m., dapat hindi mo yan bibitawan. Whatever it takes. Alam nyo, meron po kaming associates. Ika-56 days niya, 12 noon, ang cutoff ay 2 p.m. kasi tapos na ang daylight saving time. Pag naka-daylight saving time tayo, 3 p.m. ang cutoff natin. US time kasi sinusunod natin. Alam niyo po, hindi niya talaga binibitawan kasi alam niya in her heart mag-PPPS siya kasi gusto niya yung 15%. Alam niyo po na nag-encode siya, kulang siya ng 300 points. Sa office, biglang may tagtanong siya, ma'am, paano po bumili ng produkto? So tinanong niya, ay member na po ba kayo? Ay hindi pa po. Ay sige po, pwede po kayo sa akin mag-member. Tapos alam mo, nung nilista nila yung order ng babae, eksakto, 300 points. Yan yung sinasabi ko na wag mong susukuan. Kasi if you put all your heart and your mind into it, and you're working on it, on the process ka of grinding, getting it, magugulat ka, help will come to you. Help will come to you. Diba? God, always remember, God don't respond to those who are in need. God respond to those who deserve. Hindi porke kailangan mo, ibibigay sa'yo pag hindi ka deserving dahil. Kailangan you are in the process of working, acting. Like for example, nag-set ka ng goal, mag-PPPS ako, pero kung nakahiga ka lang naman, you don't deserve it. Diba? Pero pag you're there talking to people, magugulat ka, help will come. God will provide for you. Okay? But of course, aside from that, you have to really know the value of the PPPS. Ito po, I wanna show you, ano? Ayan. Nakita niyo po yung nag-invite sa akin kanina? Si Upmark? Diba? Yung naka-checkered. Yaman na yaman ako sa kanya. Tapos naalala ko, bakit nga pala yung checkered niyang yun paulit-ulit? Sabi ko, feeling ko mayaman na ganun kasi, no? Pag sanili ka pa sanay sa mayaman, makakita ng mayaman. Feeling mo pag ganun kumikita mayaman. Pero naalala ko, hindi pa pala siya mayaman noon. Kasi yung checkered niyang yun, halos palagi ko nakikita, hindi siya nagbabalin ng damit. So anyway, ayan. Yan. Oh, imagine mo, my total income less tax is 58,835,758.808. Less tax na po ito. Nasaan ba ang ano natin dito? Nasaan ba ang calculator? Oh, calculator. Sorry po. Sabihin na natin, kasi ang 15% po ni Yusana ay neto. Oh, ilan na to? 60 million na ba to? Hindi pa. 60 million. Okay. Times natin sa 0.15. Imagine niyo po, ang lifetime matching bonus na kinita na ni Upmark sa akin ay 9 million. Sabihin mong 13 years yan. Sabihin na lang natin 13 years. Nung pineto po siya ng 700,000 per year. Divide natin 12 months. Para po siyang may pension, oh. 60,000. Imagine nyo po, nakikita nyo po ba siya sa Core Edge?
Nakikita niyo po ba siya nagpe-present sa akin? Nagpe-present po ba siya sa inyo? Nasaan po ba siya? Wala. Pero, ang role niya po sa buhay ko is ipakilala si Yusana. At dahil siya po ay PPPS at ako ay tinulungan niya mag-PPPS, 15% life Alexa, turn on. bonus. Sure. Okay? And ang tanong, titigil po ba ako? Titigil po ba yung income ko? May passive income na po ba ako? So, ibig sabihin, may passive na rin siya na matching bonus? Yes! Yes! And dahil, ano lang yung premise? Ano lang yung premise? Nag-PPPS po siya. At nag-PPPPS po ako. So, ang tanong, worth it po ba siya? So, kung sa tingin niyo po worth it siya, i-hit niyo po siya. Ganun lang po siya kasimple. Whatever it takes, i-hit niyo po siya. Okay? Okay po? May tanong pa po ba? Ay, nawala si Coach Lyra. Oh my gulay. And Andito ako, mentor. ano ba nawala ka? Ayan. So, super solved na mentor. Thank you so much. And I think that's it. All good na ang lahat. Maraming salamat, mentor, for your wisdom, for sharing your journey, and for everything that you do for the team. So, thank you again, Mentor Matt. So, that's it for our Core Edge Night ngayon. And this has been your organizer and host for January, Tyra. And this is Yusana, your health, your life, your way. So, next month will be Mentor Dayan naman ang ating organizer, our Emerald Director. So, exciting ang ating Core Edge Night for the upcoming month, and of course yung ating mga Sunday Health Talk as well. So don't miss the trainings na nakalatag na, and bring your associates and mga follow-up guests, even mga prospects bago pa lang hindi na present time. Leverage on the trainings that we have. So that's it. Thank you so much, everyone, and have a very productive week ahead. Happy birthday, Coach Lyra! Thank you so much. Thank you, mentor. Love you. Good night. Bye-bye. Love you, mentor. You're welcome. Bye po. Recording stopped.